Shabbat Shalom sa lahat ng nakikinig dito sa ating programang Ilaw ng Mesiyas. Hatid sa inyo ng Light of Visayas Sorsogon Ministries at ng Light of Visayas Ministries Canada. Patuloy po tayong naghahatid ng ating weekly Torah portion na nagbibigay liwanag kung bakit napakahalagang basahin at unawain ang Torah na batayan ng mga manunulat ng Biblia mula sa mga propeta na tinatawag nating hanggang sa tinatawag nating New Testament writers o mga books na kung saan ang lahat ng mga tinuturo nila ay pagpapatunay na galing po sa Torah. Lalo na ng mga ito po yung mga katuruan at kapahayagan, mga utos ng Panginoong Yeshua HaMashiach. Samahan niyo kaming muli ngayong Sabat at ating pag-aralan ang mga mahalagang kapahayagan sa linggong ito, ang tinatawag nating weekly Torah portion. Ikatatlong aklat ng Torah, ito po yung Leviticus na may pamagat na Bayikra na ibig sabihin na he called, siya ay tinawag. Ito po ay mababasa sa Leviticus chapter 1 verse 1 to 5 hanggang chapter 5 verse 26. So ako po ang inyong lingkod, Sister Debbie Farwelo, kasama sa kabilang linya ang ating tagapagturo from Light of Messiah Ministries Canada, Brother Richard Sison. Shabbat Shalom mga kapatid, mga kaibigan. Shabbat Shalom Sister Deb. Shabbat Shalom Brother Richard. So, ako po ang inyong medyo na ano ko yung hindi ko mabasa yung aking sinulat. Anyway, diretso po tayo. So, bago po tayo magpatuloy o magsimula sa aralin natin ngayong hapon, ay hilingin muna natin si Brother Richard sa opening prayer. Okay, tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataon muli na kami po ay makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan ng radyo at maihayag ang inyong salita, ang Parsha Bayikra. At nawa Panginoon ay pagpalain ninyo ang inyong salita na ito ay maitanim sa mga pusong uhaw at nagsasaliksik ng inyong katotohanan, at ito ay manahan sa mga puso ng bawat isa, Panginoon, at magbigay bunga na nakakalugod sa inyo, Panginoon. Pagpalain niyo po ang inyong ministeryo, pagpalain niyo po ang radio station na nagbibigay sa amin na patuloy ng avenue o daan upang maihayag ang inyong salita. Binabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Okay, Brad. So, tayo po ay magpapatuloy sa ating gusto ko muna ipaliwanag din sa ating mga listeners na nire-record natin itong ating video na pareho tayong nasa ibang bansa. Si Brother Richard sa Canada, ako ngayon sa kasalukuyan ay nasa Hawaii, at nire-record po natin ito ng mga around 4 o'clock ng afternoon dito, pero sa Pilipinas ay mga 12 o'clock or 11 o'clock ng 11 umaga. o'clock ng umaga. So, papadala po natin sa Wow Radio upang pag 2 o'clock naman ay irarana nila yung video. So, parang live pa rin po tayo ngayon, except that hindi pa rin tayo, hindi natin nagagawa yung live na kung saan meron sanang tatawag, may magtatanong o mangungumusta. But then siguro pag nakabalik na ako sa Pilipinas, ay gagawin natin yung mga live, tatanggap tayo ng mga tawag mula sa ating mga listeners upang makilala natin sila ng lubusan. Balik tayo kay Brother Richard. Okay, salamat Sister Deb. At dalawang topic natin ngayon, Sister Deb. No? Una, yung Bayikra, na ito'y the called out ones. Tsaka yung Purim. No? Yung Purim, isa-celebrate yan ng Saturday evening, supposedly. Pero syempre, ngayon ang ating programa. So, pag-usapan na rin natin. Dahil next week, tapos na siya. So, Purim, ano? Ngayon, ang Purim ay yan yung isa, hindi siya kasama sa Levitical feast, ano? Ibig sabihin ng Levitical feast, ito yung mga nakalagay sa Leviticus o Bayikra.
Pero siya ay nasa Book of Esther, no? Kaya yan. So, meron tayong 7 feasts, 7 yearly feast na sinaselebrate yung Passover, Feast of Unleavened Bread, First Fruit, yung Pentecost or Shavuot, Feast of Trumpet or Yom Teruah, Yom Kippur or Day of Atonement, saka yung Feast of Tabernacle or Sukkot or Feast of Booth. Tapos ngayon may dalawang Memorial Day, no? Memorial Feast. Ito yung Purim na sa Adar, ano? Yan yung 12th month ng Hebrew calendar, just before a month before ng Passover. So next month, Sister Deb, Passover na. Ayan. Ngayon, tapos yung isa naman yung Hanukkah, which is sinaselebrate yan around December din, ano? November, December, around that time. So ngayon, para sa historical background, pag-usapan muna natin ang Purim, ano? Kasi nabanggit ko rin naman ito. Familiar tayo sa story ni Queen Esther na kung saan ay napili siya bilang isang beauty queen o magiging asawa. Siguro ito dito nanggaling yung beauty queen eh. Kasi naging queen si Esther, no? Ito yung first selection ng mga beauties. ito yung first recorded na beauty contest eh, na ang mananalo mapapangasawa ng king. So yun ang nangyari. So familiar tayo diyan sa Book of Esther na later on ay involved din si Mordecai, yung nakakatandang pinsan ni Esther na siyang kumupkop, siyang nag-adapt kay Esther, at leader din siya ng mga tao, no, si Mordecai. Tapos si Haman na pinagbantaan ng buhay ni Mordecai, at ito, napag-uusapan natin yan mamaya. Pero familiar tayo dun sa story. Ngayon, familiar din tayo sa story ng yung tinatawag na the 300, no? Yung Sparta, the 300 of Sparta, na sumikat yan sa historical book, tsaka sa na rin, sa sinihan, ano? Nung napanood natin yung The Sparta kay King Leonidas, ano? Talagang nahirapan doon ng ano. Alam niyo ba, Sister Deb, na si King Xerxes the First, ano? Ay siya rin actually yung asawa ni Esther. Siya rin yun, no? Pero iba yung pangalan niya doon sa Esther. Ang Xerxes is actually his one name, kasi parang ano yan eh, parang pinapalitan yung name nila. Xerxes the First, Xerxes the Second, mga ganun, Darius the First. So yan yung ano, pero Ahasuerus ang kanyang pangalan sa Esther, ano? Pero they are one and the same. Iisa lang yan, no? Ngayon, itong si King Xerxes the First. Actually I think sa King James version, Xerxes ang pangalan niya eh. Sa King James at sa ibang version, Ahasuerus ang kanyang pangalan, ano. So yun ang pagkaka ng story. May interconnection sila, no. Although ang pagiging queen ni Esther, it came later, no. Nauna yung 300 of Sparta, nauna yon. Pero around the same time, yung konting siguro a year, ano. Kasi nangyari noon around 5th century, itong si Darius the First, yung tatay ni Xerxes, ay inattempt na i-conquer ang Greece, pero natalo siya. Talagang pisak na pisak siya eh. Ngayon, 10 years after, itong si Xerxes ay gustong gumanti, no? Around 490 BCE, around 480, so nagmarcha sila, no? So ito yung laban ng 300 Sparta, 300 ng Sparta sa Thermopylae, no? Sa narrow pass
Central Greece, no? So, yung 300 na Spartans kasama si King Leonidas, talagang nakipag-battle siya kay King Xerxes, no? Ngayon, kahit outnumbered sila, around 3 days ang bakbakan nila pero naubos yung 300, no? Pero ang dami ring nadali sa sa nabaraming nabawa sa tropa ni Xerxes the First, no? Kaya talagang nung pumunta siya, nung nakalusot na siya doon, papunta na siya doon sa Greece, ano? Ay na-conquer pa rin niya yung mga iba. Pero talagang malaki ang damage niya na dumating siya sa point na he has to leave, no? Kailangan na niyang bumalik sa kanyang kingdom kasi mauubos na sila So ngayon, umuwi siya ng luhaan, in short. Natalo na naman siya. Although, mas greater yung kanyang conquest kaysa sa tatay niya. Kasi tatay niya, konti lang ang hindi nakatungtong Pero siya, napasok niya, marami rin siyang nadali kasi mas malaki ang force niya Pero, umuwi siya ng luhaan. So, ginawa niya, nagparty siya ng nagparty. Oo, so kasi para makalimutan niya yung kanyang kabiguan sa buhay. So ngayon, isa sa mga event na yon ay dumating naisip niya na i-present niya ipagyabang niya si Queen Vashti, no? Si Queen Vashti naman nakikipag-party rin sa mga babae. Ngayon may mga allegation, may mga story na gusto siyang i-present na hubad. No? Kasi lasing na ganon. I don't know. Wala pa akong nabasang pero I don't know how true it is. Pero minsan kasi mahirap dagdagan yung mga wala naman talaga sa Walang basehan. bakit po naman ipipresent ng hubad ang asawa mo kahit nasa di kahihiyan mo rin yun, di ba? So anyways, so in short, hindi dumating si Queen Vashti na ikinalungkot, lalong nalungkot itong si King Xerxes. Sabi niya talaga naman, no. Pahiya siya. Kaya siya, parang nalungkot siya. Ngayon, sinabihan siya ngayon ng mga kanyang mga alipores. Nako, pagka hinayaan mo lang yan si Queen Vashti na ganyan, lahat kami, pati mga asawa namin, kasi kaparty niya nagpa-party Oo. rin sila Lahat yun, hindi na rin kami susundin. So, Magiging example siya. bad example yung ginawa ni Queen Vashti sa iyo. Pati kami, damay kami dyan. So dahil sa ganun, parang wala siya magawa, kundi isibakin. Inalis niya sa pagka-queen si Queen Vashti. So ngayon na medyo nung nahimasmasan na siya, dahil sa kalasingan niya, nag-decide siya ng ganon. Nung hindi na siya lasing, wala na. Hindi na niya nababawi yung kanyang desisyon. So, lalo naman siya nalungkot ngayon. Ngayon, doon ngayon ng mga ideya ng mga niya na magpa-contest, no? So, nagpa-contest sila for 6 months. Lahat ng mga babae na mga virgin sa kingdom, lalo yung mga nasasakupan, ibig sabihin yung mga na-conquer galing sa ibang bansa katulad ng mga Jews, mga So, lahat ng mga pinakamagandang babae doon pupunta. Tapos, eventually, sila, nag-beauty, may mga beauty, sila, ng mga, bumababad sa milk, sa kung saan-saan, sa oil, sa mga perfume, para gumanda talaga. Tapos, kung sino ang magugustuhan ng hari, yun ang magiging queen. No? Ngayon, si Esther, siya yung napili for many reasons. Kasi dahil ka sa background niya, being a Jew, being a Jewish woman, hindi siya materialistic. Hindi siya, compared sa mga iba, na mabuting tao talaga siya. Hindi mayabang, hindi Kasi yung iba napili na, na ako. Kasi sureball ka na nasa harem ka na ng king. Ibig sabihin, ka na, sureball for life ka na. No? Kasi mahirap ang buhay ng babae ng ancient times. Ngayon, pag napili ka ng ganon, okay ka na. Talagang sustentado na, pati pamilya mo, ikaw, okay ka na, safe ka na. So, mayayabang sila. So, tumataas ng ere. So, siyempre, mga servant, mga eunuch. Si Esther, ibang klaseng babae. Hindi, napaka niya, mabait.
prudent, hindi siya materialistic, mabait sa mga tao. Kaya nagustuhan siya ng hari, nagustuhan din siya ng mga tao. So may mga siyempre may mga ano rin, mga fans club din eh. Maganda rin yung feedback sa kanya. Yung Ano criteria. criteria. Kaya na in love ka agad itong si King Xerxes kay Queen Esther. Kaya lang ang hindi alam, hindi niya sinasabi na siya ay Jew, no? Minsan hindi naman natin kailangan pangalandakan kung sino tayo, no? Maipapakita natin 'yan through our um, Action. works, through our responses sa mga bagay-bagay, ano? Bakit ikaw iba? Bakit ganyan ka? Doon nila malalaman. Yung iba, binobroadcast na ako ganito, ako Messianic ako ganito, born again Christian, ako ganito. Hindi mo kailangan sabihin kung sino ka. Malalaman yan, by your fruit, malalaman kung ano ka. No? So, yun ang ano natin doon. So, si Queen Esther, eventually siya napili, and si ano naman ngayon, si Mordecai, binabantayan pa rin siya. Pero kasi doon talaga naka-assign si Mordecai sa King's Palace. Ngayon, at one time na nakatunog ito si Mordecai nang may gustong pumatay sa hari. Remember, maraming displeased kay Xerxes dahil natalo nga siya. Maaring mga soldiers niya, maaring yung may mga na-damage na, no? Maraming reason kung bakit kailangan patayin yung king, no? Isa sa mga sundalo niya siguro na ano niya, gusto siyang patayin na foil ni Mordecai ito dahil sinumbong niya sa mga security ni King Xerxes at na parusahan yung mga may sala, no? So, nailista ito sa Chronicles of the King pero hindi siya nabigyan ng reward. Si Haman ngayon, isa sa mga alipores ni King Xerxes. Ano to siya siya sa Agagite, no? Ang Agagite, anak ito or ancestor or ano siya, yung family lineage ni King Agag na gustong ipapatay ng Panginoon kay King Saul na in-spare naman ni King Saul, no? Ang Agagite po ay mga Amalekites yan. Yan ang mga princess, mga prinsipe mga royal blood ng Amalekites na kalaban ng Panginoon. Kasi sila itong trumaydor sa mga Israelites nung sila ay nag-cross sa Red Sea. Yung mga matatanda, bata, mga weak, mga pagod na nasa likod, yun ang pinatay nila. Hindi yung mga soldier, hindi, di ba, ganyan ang mga kalaban, mahilig silang pumatay ng yung mga inosente. Kaya lang nila. Yung kaya lang talaga nila, hindi nila kayang humarap sa mga nakabaril din or mga yung kaya lang nila yung mga babae, Tapos nakatalikod bata, pa yung kalaban nila. tapos ibibideo pa nila mga ganon. Amalekites lang ang gumagawa ng ganyan, no? So, at meron pang isang lahi na gumagawa yata ng ganyan. So, very recently. So, anyways, Mukhang sa panahon ngayon, ganun pa rin ang may style mga nila. Amalekites pa rin na ganun ang style, ano? Ganun ang ugali. May style ng Amalekites, ganun. Yung tridor, pa-tridor ang tira. Patraidor. Anyways, Ginagamit lang, minsan ginagamit ang mga bata at mga kababaihan yan, bilang front. Tapos yung pala nagtatago sa kabilang sa likod yan. ng mga mahihina. Tsaka gusto ng mga Amalekites, ng mga Agagites, sila Haman, patayin lahat ng mga Jews. Itong mga ito, may constitution sila na gusto nila patayin lahat ng mga Jews. So, kilala na natin kung sino mga Amalekites sa modern day, ano? Hanggang ngayon. Oo, So, andyan lang sila sa katabi-tabi, patabi-tabi, no? At sila yung mga maiingay, sila yung mga magagaling, mga Tama yung nababasa natin sa Biblia na makikilala mo sila sa kanilang mga gawa. yan. So, So, kilala natin ang hindi mga pa pala Amalekite, sila, hindi Agagites pa sa rin panahon. tapos yung kanilang Diba? Towards the end of kasamaan. yan, sa dulo ng 613 commandments, andyan sila, gusto silang ubusin ng Panginoon eh. Lahat ng sabi ng Panginoon, do not neglect or remember, do not forget to remember what the Amalekites did. Yun ang wag daw kakalimutan. Anyway, so every Purim, naaalala natin yan, no? Pinaalala natin. So, balik tayo kay Haman. So, ito si Haman, tuwing dumaraan sa nagbabaw sa kanya yung mga tao. Maliban lang kay Mordecai. Hindi nagbabaw si Mordecai. Kasi Jew siya eh. Hindi siya nagbabaw sa tao. He only bows down to the Lord God.
So kaya ito pikon na pikon si Haman. Pero official din ito si Mordecai eh. Kaya hindi Mhm. niya magawang saktan. Kasi hindi na si Mordecai is not an Tapos, ordinary man. Brother Richard, palagi na, mapapansin din natin na nauulit at nauulit yung history Mm. kung paanong naranasan nila Daniel Yes. sa kaharian, ganun din ngayon si Yes. yan sila Mordecai. Yes. Almost Exactly. parang yung third time na yata ito. Maraming ulit-ulit lang yan hanggang dumating ang Um, Panginoon. No? So anyways, nangyayari at nangyayari pa rin. nangyayari pa rin. Parang sinabi ni Solomon, Ah, na whatever has been ano yung nangyari noon, yun pa rin uh, ang nangyayari uh, ngayon. what has been will There is be. nothing new under the sun. There's nothing new under the sun. That's right. So yan, ano. Ngayon, nangyari, nung medyo nagagalit siya kay Mordecai, nagplano siya. Nung nalaman niya kasi na Jew, so dinamay na. Ang gawa ng isa, kaaway na niya lahat. So gawin niya, patayin ko na lang lahat ito mga ito. So binigyan niya ngayon ng, nagplano na siya na patayin si Mordecai, lahat ng mga Jew. Hindi lang si Mordecai, damay na kayo. Si Mordecai lang, nilahat na lahat na ng mga Lahat na, Jew. oo. So, talagang siya Jew hater. By the way, sa mga kapatid, mga kaibigan, the word na Yehuda o Jew Yahud. I first mentioned sa Book of Esther. Para for Okay. ano lang natin. Diyan unang lumabas yan. No? Before, Israelite sila. Tapos Kaya doon lang nagkaroon lumabas na yung ng divide nung time na yon, wala pa. na-divide na sila. Division. Kaya lang yung word na Divided na sila. Yehuda Oh. o yung word na Divide yung Jew, Israel sa uh, lahi ni Judah. Judah and Israel, na-divide na sila panahon pa lang ng pagkatapos ni King Solomon, na-divide na sila eh. So, Hmm. anyways, nung gusto na niyang patayin si Mordecai, actually nagplano na siya, naglagay pa siya ng ano eh. Binulungan niya na yung king. Sabi niya may mga grupo rito na mga hindi sumusunod sa iyo eh, mga ano eh, nagsulsul na no. Sabi niya dapat on the day ng patayin mo itong mga ito. Oo. So, kaya yun na yung Purim no. Pero nung one time, yung si King Xerxes hindi makapagkatulog, ay nagbasa-basa siya ng mga chronicles. Tapos nakita niya sa chronicles, merong isang tao na nagligtas pala sa kanya. Nalimutan na niya. Ngayon, tinanong niya, hindi pa pala nabibigyan ng reward. Biro mo, niligtas ang buhay ng hari, tapos walang reward. So the next morning, tama-tama naman, ito si Haman, dumating, hindi na naman nag-bow down si Mordecai. Galit na galit ito si Haman. Tapos pagdating niya, sinabihan siya ni King Xerxes, sabi sa kanya, ano ang gagawin ko sa taong very loyal sa akin na talagang ang service sa akin walang katapat talaga, yung talaga sabi niya. So akala niya siya. Kaya sabi niya, dapat iparada mo ito na sa chariot ng king, tapos lagyan mo siya ng sing-sing mo, tapos yung robe, tapos i-announce na ganito, bigyan ng reward ng hari ang talagang loyal sa kanya. Sabi niya, maganda yung idea mo na yan. Sige, gawin mo lahat yan kay Mordecai. So galit, Kala niya sa kanya. lalo siya nagagalit kasi siya pa yung mag-a-announce. No. Pero sabi niya, okay, sige, magpakaligaya ka ngayon. So in-announce niya. Pero si Mordecai, hindi rin hindi pumapasok sa ulo niya yung mga reward, mga Oh. honor, mga ganun eh. Kasi he fears God, no? So anyways, ito si Haman galit na galit lalo. Nagpagawa pa siya ng mataas na pole na doon niya ihahang si 10 feet pole pa eh. Doon niya ihahang si Okay, Mordecai. hinanda na kung saan papatayin si Mordecai. Sagot tayo. Ngayon, nung nalaman nyo na may edict na ganyan, na lahat ng Jew, di nagpanik na lahat ng mga Jew, no? Kasi pinapirma ni Haman si King Xerxes sa ano na yon. So ang ginawa, nung nalaman, syempre hindi naman alam ni Queen Esther dahil nasa loob siya ng kingdom. Si Mordecai ang nagsabi sa kanya, binigyan siya ng message na, hoy, huwag ka magtago diyan sa ano mo, papatay na lahat tayo ng mga lahat ng Jew mamamatay. Kapag hindi ka gumawa ng paraan, hindi ka makakatago. Sabi niya, baka
Baka kako sabi niya, kaya ka siguro naging queen ay dahil sa panahon na ganito. Oo. Sa Ah, ganung dahil may parang plano. So ibig sabihin, ang sinasabi dito ni Mordecai, kaya tayo nakapwesto kung saan tayo kasi merong purpose ang Panginoon doon sa atin. It's not for mm, our own, no? So ngayon, sabi niya, kung hindi ka naman kikilos, magsisend ng Panginoon ng iba at ikaw ay hindi makakaligtas sa judgment. So that goes with sa lahat tayo na kapag hindi tayo kumilos o hindi natin ginawa ang dapat natin gawin, papalitan tayo ng Panginoon at tayo mapapanish pa rin. No? Kaya huwag tayo matatakot gumawa ng tama. So anyway, si Queen Esther, matagal na palang hindi nakikipagkita sa kanya si King Xerxes. pag, pag hindi ka pala pinatawag ng king, huwag kang lalapit kasi madadali ka. So anyway, nagbakasakali siya. Sabi niya, pag-pray nyo ako, mag ano kayo, mag, uh, mag-ayuno, no? Fasting. So pagdating doon, on the third day, pumunta siya kay King Xerxes. So maganda talaga ang suot niya. Nung nakita siya na King Xerxes, nagandahan sa kanya. So pinapasok ulit siya, no? Naalala siya, sabi niya, anong may paglilingkod ko sa queen ko? Up to half mm, of my kingdom, sabi niya. Kasi na-attract talaga siya. So, ang ano dito, ang lesson dito, no? We have to be our best, you know. Dapat yung pinaka-best pag nagpe-present tayo when we come before God or we come before men o kahit sino, we have to be our best, no? Um, yun ang isang ano ron, ano. Kasi lalo na kung may pabor tayong hihingin, dapat ang itsura natin ay maayos, no? Lalo sa Panginoon. Anyway, yun nga, sinabi niya na, oy, gusto kilang invite. Kayo ni Heyman. Gusto ko kayo ipag-party. Mahilig pala ito sa party. Oh, may mga leaders talaga mahilig sa party minsan. Yung party ng party ito si Xerxes. So, pinag-party. Silang tatlo lang. So, tuwan-tuwa to si Heyman kasi biro mo, King, Queen, tsaka siya. mm, Talaga naman, di ba? So, party sila, party. Tapos, tuwan-tuwa naman yung King. Sabi niya, masarap tong ano mo, dinner mo. Sabi niya, anong pwede kong ibigay sa iyo up to half of my kingdom? Sabi niya, gusto ko, invite ko ulit kayo bukas, party ulit tayo. Oh, sige, sure. Pasehima naman, tuwan-tuwa rin. Dahil dalawa lang sila eh. Pero may exclusive party, di ba? Eto, sa pangalawang party na, nung tinanong ulit siya ng king, kasi talagang nagluto, nagpagandang presentation. Sabi ng king, anong ibibigay ko sa'yo? Anong hinihingi mo? Sabi niya, ang gusto ko lang, i-spare mo ang buhay ko tsaka ang aking mga kamag-anak. Ha? Sinong papatay sinong nag-a-attempt ng buhay mo? Sabi niya, ito si Haman. Sabi niya, nagpaano ng issue ng edict na lahat ng mga Jew ay papatayin. Ay, ako'y Jew. Abay, nagalit itong si King Xerxes. Nag-walk out. Kasi biglang uminit ulo niya eh. Lagi na kasi siyang nadadali sa gano'n. Naalala mo yung kay Queen Vashti. Malamang si Haman din nag-ano nun eh. Nag, nag-advise din. Lagi na lang siya nadadali sa mga advice eh. So, umalis ngayon, nagpahangin. Ngayon ito si Haman, hindi niya alam, Jewish pala ito si Queen Esther. Ngayon yeah. nagmamakaawa siya. Naglulumuhod at ando doon sa sa legs na ni ni Queen Esther. May pasok naman ito ni King Xerxes. Pati asawa ko gusto mo pang pagsamantalahan sa harap-harapan ko na talaga. Ay, Papatay. kaya napatay na si ano ang ginawa niya na sinumbong naman ng mga ibang alipores niya. Nagpagawa pa nga yan king ng ano Kung ng saan to, oh, sa iyahang si binitay si Mordecai. Mordecai. Sabi mo, diyan mo siya ibitay, pati mga anak niya. So, binitay tuloy. Anong lesson? Damay pati pamilya kapag gumawa tayo ng masama. No? So, wag, wag tayong gagawa. At pag mabuti naman ginawa natin, So, damay may, din mga ngayon kamag-anak. maintindihan din natin bakit may sumpa din ng Panginoon na kapag, lalo na sa idolatry, ang sumpa hanggang kaapat na salin lahi. Mga Second, anak, third generation. kapwa-apo at Oh. damay. Oh. Hanggang apo Kapag sa ang mga tuhod. ninuno, magulang, Oh. ay nagpa-practice ng idolatry. Yan. Yan ang ano. So, yan ang Purim. So, every around this time, uh, 1 month bago mag-Passover,
ay Purim. So sineselebrate natin, inaalala natin ang nangyari kasi isa sa commandment ng Panginoon ay huwag nating kakalimutan ang ginawa ng Amalekites. Kasama po dyan yung Purim, yung Agagites or Amalekites na gustong patayin ang Israel. So, Amalekite si Haman. Si Haman is an Amalekite. Si King Agag ay royalty ng Amalekites. At lahat ng mga gustong pumatay sa Israel, medyo mga Amalekites yan. May mga lahing Amalekites yan. So, alam na this. Magkakakutsa ba? Alam na this. So, yan yun. Yan yung Purim. So, at least, saka yan, may kinalaman yan sa future events. Yan mangyayari ulit sa future na maraming papatay ng mga Jew, pero darating ang Savior, no? Ang Panginoong Yeshua. Sa pagbabalik niya. Kanyang pagbabalik. Malaging may nagsisave sa mga Jew. Okay, so yan yung first part natin, mga kapatid na kaibigan. So, ang second part is Vayikra. So, ang coverage nito ay from Leviticus chapter 1 verse 1 hanggang chapter 5 verse 26. Pero, pag tiningnan niyo po sa Bible, walang verse 26 ang chapter 5. Kasi sa Hebrew, yung Tanakh, meron, pero iba ang English Bible, iba ang numbering, may konting difference. So, pero ando dun din yon, nasa lumampas lang hanggang chapter 6 verse 7, no? Yan ang ano. Pero sa Hebrew Bible, chapter 5 yon. So, ang chapter 6 verse 1 sa Hebrew Bible, actually sa English Bible is chapter 6 verse 8 na yon. So, kaya pareho lang. So, anyways, dito kino-cover, by the way, ito yun ang Vayikra is the called out ones. Ang gusto ko lang emphasize dito na ang ecclesia, yun yung ecclesia, no? Na translate na church, hindi dapat church yan, no? Maski si Tyndale, hindi niya inapprove yan. Siya ang nag-translate ng ang tunay na meaning ng ecclesia, in Greek is ecclesia. Ang tawag diyan, ang tunay na meaning is congregation of the called out ones. In short, congregation, pero called out ones. So, kaya ang Vayikra is for the called out ones. Sino yung mga called out ones? Ito po yung mga believers. Sumula po yan sa mga Israelites who were called out of Egypt at his people called out of the world. No? Yung mga tinawag outside the world. Pero translate ito na Leviticus kasi ito yung way of the Levites. So remember, ang mga believers will be kingdoms of priests. No? So itong Leviticus is para sa atin to. It's an instruction para sa atin. So yung first 5 chapters po ay ito, actually ang Leviticus, ang Vayikra, andiyan dyan yung first 5 chapters, andiyan dyan yung sacrifices, yung chapter 11, andiyan dyan yung mga clean and unclean animals, ang chapter 23, andiyan dyan yung mga appointed feast, no? So ang yung second greatest commandment ay nasa Leviticus din. So Leviticus 19:20, no? So yun yung kaya maraming dito, actually maraming sa Leviticus, ano. So yung first 5, yan yung 5 na sacrifices, no? So lagi natin 'to nababanggit from time to time, maski hindi topic, nababanggit ko ito. Ngayon, maganda kasi paulit-ulit natin mababanggit, mapapag-aralan para hindi natin makalimutan, no? Ngayon, very quickly lang, ang burnt offering, meron 3 klase yan, ano? Yung sa paggaling sa herd, yung bull, paggaling sa flock, yung sheep or goat, at pwede rin galing sa bird, turtle dove or young pigeon. Yun yan, ano? Tapos, ang priest will put it in the fire dahil ilalagay niya sa altar, maglelay siya ng wood, tapos i-burn niya ito, no? Ang burnt offering, normally ginagawa ito every Sabbath sa new moon, no? Ito yung burnt offering, no? Ngayon, ini-sprinkle ng priest yung blood sa altar, tapos yung entrails, yung mga laman loob, binoburn yon. Tapos, pero yung intestine na may mga poop, may mga ebak ng
binuburn yun outside the camp. Hindi pwede doon sa temple. Hindi pwede doon sa altar. So, tas yung fats, yun ang ano. Pero ito po, hindi porke sinabing burnt offering, isunog na sunog talaga. Hindi po. Niro-roast lang ito. Tapos kukunin ng portion yan ng ano ng priest, kakainin nila the rest doon na sa tao yung nagbigay ng offering. Tapos kakainin niya before the Lord. Tapos ganun din yung kakain din yung mga tao kasi hindi mo naman maubos paano mo ubusin yung bull, di ba? So ipamimigay mo ron. Kaya laging may mga tao nandoon doon hindi nagugutom, no? So ngayon ang next na offering is the grain offering. So may tatlong klaseng grain offering, yung uncooked, which is by fire, yung cook, yung niluluto, which is by fire, saka first fruit. Yung first fruit hindi po sinusunog yan, no? Dito nagkamali si Cain. Yung offering nila ni Abel saka ni Cain, it's a burnt offering, kaya nga sabi doon nag-burnt offering si Abel. So binurn din ni Cain yung kanyang offering na hindi dapat binoburn, no? So kung familiar tayo sa mga offerings, alam natin kung saan nagkamali si Cain. Una, hindi dapat siya nagdala ng first fruit on the time na nagbibigay ka ng burnt offering. Burnt offering is burnt offering. Ang grain offering is for something else, a different time. So ngayon, yun ang isa, no? By fire. Tapos pwede mo lang i-offer yung fine flour, hindi kahit anong pagkain gusto mong i-offer, hindi. Yung flour, tapos dapat may oil sa frankincense ito, tapos ibibigay mo ito sa priest. Lahat yun ibibigay mo sa priest, wala maiiwan sa iyo, no? So kung uncooked, kukuha ang priest ng portion, susunugin niya. Yung cook, yung luto na, pero dapat pagluto, dapat unleavened bread ang iluluto mo ron, no? Tapos i-break niya portion nun, i-offer niya sa fire. The rest, kakainin ng mga priest. Remember, mga priest, they serve only 1 week sa temple. So pagkain nila yon. Kasi the worker deserves the wages. Yung po yun ang ibig sabihin nun. At binanggit din ito ng Panginoong Yeshua nung inatasan niya mga disciples niya na pumunta sa mga tao. Huwag magdadala ng pera kasi the worker deserves their wages dahil pakakainin sila ron, no? Anyway, it's about food. Ngayon, kapag ito'y first fruit, hindi mo dapat susunugin ito, no? Yung pangatlong klaseng offering is called peace offering. Ito ay pwedeng male or female na animal, yung clean animal, either a sheep or a goat. Tapos, ganun din, ang gagawin nun, ilalagay mo ang kamay mo sa ulo ng ano, kasi kinakalma yung animal. Tapos, ang kikitil ng buhay ng animal, yun nag-o-offer ng sacrifice. Tapos, ngayon, paduduguin yon, yung dugo, ilalagay sa base ng altar. Tapos pagpatay ng animal, aalisin yung mga entrails, yung ulo, yung paa. Tapos i-burn yung intestine, dadalhin sa outside the camp. Yung fat saka yung meat, i-burn yon. Ang fat fully burned talaga yon, yung taba. Kasi ang taba hindi pwede sa atin yan. Sabi ng Panginoon, the fat is mine. Sabi niya, kaya hindi natin dapat kainin, no? Yung tapos kukunin lang ang portion dito ng priest, yung portion na kinukuha nila, tapos the rest doon na sa tao, no? Ngayon ang pang-apat ay yung sin offering. So dito, ang sin offering ay young bull na without blemish. Tapos dadalhin ng tao, i-offer niya, at ito ay ganun din, same procedure, yung dugo, yung fats, yung entrails, yung mga laman loob. So ang laman loob hindi rin po kinakain, sinusunog din po yan kasi mataas ang uric acid. So sinusunog noon pa, alam na yan, ano? Basta inuto. Oh, Kahit sabi nga, kahit ano pang dahilan, pag sinabi niya, yun na yun. oh, Huwag kainin. oh, yun eh. Oh, kahit from the clean animal. Oh, yun, no? So, yan yung mga ano, ano ng sin offering kapag ikaw ay nagkasala na hindi mo sinasadya. Hindi mo sinasadya.
Actually, walang offering sa mga sinasadyang kasalanan, Sister Deb, ano? Yun ang isang problema. Kaya natin kailangan ng Messiah. Kasi Oo. otherwise wala talagang So, yan yung oo, yan yung tinrabaho ng ating yan, Messiah. para naman doon sa mga nasadya natin, ano. Ngayon yung panlima na offering ay tinatawag na trespass offering. Ito yun kapag ka tayo ay albawa nakarinig ka ng something, may nakarinig ka. Tapos ayaw mong maging witness, ayaw kong makialam diyan. Narinig mo na may masamang plano na tapos ayaw mong gawin. Or dahil natatakot ka or ayaw mo makialam o ayaw mo madamay, trespass offering yon. Or kapag ikaw ay nakapagloko ng tao, nakapanglamang ka, no? Or nakatouch ka ng unclean animal or naging unclean ka, or may mga nahawakan ka na holy things, no? Which is in the temple, pero ngayon wala naman. Ang Bible po is holy at hindi mo po siya pwedeng ma-defile. Ang Torah, ang Bible, maski unclean ka, pwede mo siyang hawakan, no? Not para bastusin, kundi ibig sabihin hindi ka ma-defile. Hindi mo ma-defile, no? So anyways, ang gagawin ng tao kapag siya nagkaroon ng trespass offering, dapat i-confess niya. Aaminin niya yung kasalanan niya, wag yung parang paramdam lang. Dapat aaminin niya na nagkasala talaga ako sa Panginoon. Sa tao, sa Panginoon. Etong sistema niyan, Sister Deb, bago siya magbigay ng sacrifice, dapat aminin niya doon sa tao, nagkasala siya. So kung nakapagloko siya ng tao, ibabalik niya yung amount na naloko niya plus 20%, Sister Deb. Tapos, di nagsorry na siya, okay na sila. Pupunta siya ngayon sa Panginoon, mag-o-offer siya ng trespass offering at magbibigay din siya ng amount na kung magkano binigay niya doon sa tao plus 20%. Kung wari, nakapagloko itong tao ito ng 1,000, no? Niloko niya yung tao tapos naalala niya, ay, naging ano na ako, na guilty ako. Ang gagawin ko, pupunta ako doon sa tao, magsusorry ako, sorry na loko kita. Ito yung 1,000 mo plus 200. Kasi yan ang commandment ng Panginoon. Ngayon, pagdating doon, nabalik mo na. Ibabalik mo rin niya sa Panginoon. 1-2 rin. Mag-o-offer ka ng 1-2 sa Panginoon plus yung trespass offering mo. Ganon. Kaya talagang matuto ka na huwag kang manloloko ng tao. Yan. Yan ang ano, no? Kaya we are commanded not to do that, no? So, yan, ano? Tapos then may mga ceremony rin, pero ang utos dito is isi-settle mo muna ang sarili mo doon sa tao. Kaya sabi ng Panginoong Yeshua, kapag mag-o-offer ka at naalala mo may ginawa, may na-offend ka na tao, iwan mo muna yung sacrifice mo, isettle mo muna yun doon. Kasi hindi ka tanggap-tanggap ang offering mo kapag hindi mo sinettle sa tao. In short, ang offering natin sa Panginoon, whatever it is, tithes, offerings, kapag ka may inabuso tayong tao, inapi, or meron tayong kasalanan, it means nothing. We have to fix first yung problema, ayusin yon and everything. Kaya yung offering natin is sa dulo na yan, no? Ibig sabihin, nagawa na natin lahat ng commandments sa Panginoon. Ito na yung parang pinaka token natin na parang sinasabi natin, yan, ito na, nagawa ko na lahat, Panginoon. Kaya ako nag-o-offer. Ito yung parang pinaka-pinale. Na pinapatunayan natin sa Panginoon na nagawa ko na lahat. Yung wala akong binayolate sa commandments mo, lahat inayos ko na, hindi ako unclean. So kaya may prayer when we give our offerings to the Lord, ano? At lagi natin ginagawa yan kung nanonood ang mga kapatiran natin sa service ng Light of Messiah, ginagawa po natin lagi yan towards the end ng pag nag-o-offer yung mga tao. May prayer po, no? Part yan ng commandment. Hindi lang basta bigay-bigay, no? Ngayon, anong ibig sabihin nitong mga offerings na to? What does it mean to us? Anong ibig sabihin nito sa atin? Yung burnt offering po, ang ibig po sabihin nito ay ino-offer natin ang buong buhay natin sa Panginoon sa kanyang service. Yun ang ibig sabihin. No? Buong buo binibigay natin. At ginagawa natin to every Shabbat, new moons, and mga feast. No? Lagi nating ginagawa ito. Ibig sabihin, lagi natin nire-remind ang sarili natin, ang Panginoon, na ang buong buhay natin is para sa Kanya. Yun ang una. Pangalawa,
ang grain offering, ito ay dinededicate na, kaya binibigay natin lahat yun sa priest eh. Dinededicate natin ang buhay natin sa buhay na palabigay. A life of generosity. Hindi tayo madamot, bibigay tayo. Tsaka ang binibigay natin is unleavened bread. So ibig sabihin walang sin, walang kasalanan yung hindi galing sa kung saan-saan, hindi galing sa kurakot, hindi galing sa kupit, hindi galing yung binibigay natin is a clean offering yon, no? So yun ang grain offering. We dedicate ourselves in a life of generosity. Pangatlo, yun din peace offering. Ito nakikipag-ayos tayo sa Panginoon, sa mga tao. We are at peace. So lagi tayong nagbibigay ng something. Hindi naman ibig sabihin na nagkasala ka. You're just being generous, or in a way na lagi kang bati tayo. Lagi may mga tao ganun pagbigay. Bibigyan ka ng something, bibigyan ka ng something. That's kind of a peace. Kasi ang alam natin peace offering, pag nag-away, bate, makikipag-away. So dito, not necessarily. Pero pwede rin. Kaya nga may word na, yan ang isang very common sa mga tao, lalo sa mga may relasyon, magkakaibigan, may mga magkasintahan o mag-asawa. Pag nag-away, peace offering. Pero ang peace offering talaga is to the Lord, no? Kasi yun ang ating doon tayo dapat makipagbate. Kasi ang Panginoon, hindi siya ganun-ganun na lang, no? We have to make sure. Ang pang-apat ay yung sin offering. Ito yung sin offering na hindi mo sinasadya. So, ang intention nito is to live a life without sin. Na ibig sabihin kahit konting bagay lang na hindi mo sinasadya, you have to make up for it. Ito yung dapat ang buhay tayo na hindi porke sin offering yung ibig sabihin nito. Ito ay unintentional, tsaka at the same time sinasabi natin na ayaw natin ng kasalanan. Gusto natin mabuhay na walang kasalanan. Wag natin isipin na nobody is perfect. Ang wala pong ganun, ano? Ang nagsasabi ng ganon ay galing sa devil. Ang Panginoon sabi niya, be perfect as your heavenly Father is perfect. Marami pong perfect na binabanggit sa Bible. Si Noah, si Abraham, si Job, ang mga apostles, si David. Pero may mga kasalanan sila, pero perfect pa rin sila. Ba't ganon? Di ba? Ang pagkaunawa ko, Brad, napansin ko na yung sinasabing perfection sa Bible ay more na tumutukoy sa righteousness, na yung buhay na obedient sa Panginoon. Yeah, kasi ang iba, ang perfection nila is absence of yung parang walang talaga. Parang Walang kamalian or hindi na marunong magkamali. Ang perfection sa Panginoon is keeping His commandments. So, Yes, right. magkaibang perception eh. Yung isa hindi nagkakamali, yung isa tumutupad sa utos ng Panginoon. So it's entirely different so yun yan ang sin offering. Tapos ang trespass offering, which is pang-5, ito ay life na ino-offer natin na hindi tayo nanluloko ng kapwa, hindi tayo we live a life of honesty and fairness, no? So yan yung 5 offerings at ang Purim. Sister Deb, baka wala na tayong oras, ano? Okay, so sa ngayon, iano natin, ano yung relevant ito sa panahon natin ngayon. Hindi na tayo kumbaga dahil walang templo at ang templo ay nasa Israel, hindi naman natin magagawa yung sinasabing mga burnt offerings na to, sin offering, yung lahat ng nabanggit na offerings. But then, may naalala ko sa nasulat sa 1 Samuel chapter 15 verse 22, as the Lord as much delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord. Behold, to obey is better than sacrifice, and to heed than the fat of rams. So, naalala ko pa rin na talagang kahit yung panahon ng New Testament time, panahon ng ating Panginoon, ay more na nakatutok siya sa kung ano yung nasa kalooban ng tao, paano nila sinusunod at paano sila nagpapahinuhod sa mga instructions at mga utos ng Panginoong Yeshua. So yun ngayon sa panahon natin, no, kaya minsan
marami ang nagtataka, bakit kailangan pa pag-aralan yung mga burnt offerings nung unang panahon na yun ay may mga dito na dito pinapakita sa atin na yung mga kasalanan natin may katumbas na offering at ito yung mga physical na offerings na pinapagawa sa Israel sa templo. Dahil ngayon walang templo at na scattered ang Israel at yung mga mananampalataya ng Panginoon na nakakabit sa Israel. Kasama sila ay nais ng Panginoon na sabi, offer our bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. So, ibig sabihin, magagawa lang naman natin ito kung ating pahahalagahan yung kanyang mga utos at isacrifice natin yung mga sarili nating gusto na hindi gusto ng Panginoon, mga bagay na ginagawa natin na ayaw ng Panginoon, kundi magpahinuhod tayo sa mga utos ng Panginoon na siyang magliligtas at kumbaga sana, ilalayo tayo sa kapamahakan kahit sa ngayon nandito pa tayo sa mundo. Tama Okay, yan, balik Sister tayo Deb, kay ano? Brother Richard. Yeah. Actually, dugtungan ko lang yan. Yung Yes, mga bro. sages ngayon, ang mga sages pala, nung nawala na yung temple, meron, sinasabi nila na mayroon tatlong kapalit ang mga sacrifices sa Ah, panahon. yes. So, Yan yung tinatawag na repentance, magre-repent tayo sa ating kasalanan. Prayer, yes. i-pray tayo, kaya sabi sa Bible, pray unceasingly. At pangatlo, yung tinatawag na tzedakah, o magtutulong tayo sa mahihirap. Nangangailangan. Actually, isa sa mga traditions on paano sineselebrate ang Purim is hindi lang ay magbibigay daw tayo ng regalo sa isa't isa at especially sa mga mahihirap. Magbibigay tayo Mm. ng tulong sa mahirap. So, yun lang po, no? Tayo po ay manalangin. Okay. Marami na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na binigay niyo sa amin upang kami po ay makapag-usap patungkol po sa Bayikra at tungkol sa Purim. Nawa Panginoon ay nakapaghatid kami ng mensahe ninyo sa mga kapatiran na nagsasaliksik ng inyong katotohanan. Nawa Panginoon ay pagpalain niyo inyong salita na ito ay magbunga at magdulot ng kabutihan sa mga makakapakinig at kapapurihan sa iyo. Dahil ikaw lamang po, Panginoon, ang may karapatan at karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. 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 So, napakaganda po ng aral na nakuha natin ngayon sa weekly Torah portions at sa buhay ni Esther na tinatawag nating Purim na kung saan inayag sa atin ni Brother Richard yung buhay ng mga Israelita na walang katapusan, na maraming nakapalibot na kalaban na palaging gustong tapusin ang mga Jews. And yet, hindi ang pangako ng Panginoon ay mananatili at hindi kailanman ay magbabago, na patuloy niyang iingatan at ipagtatanggol ang Israel. So, ang ating pong lesson ngayon ay ipopost po natin sa ating Facebook page, Light of Messiah Sorsogon Ministries. At ganoon din po, pwede po kayong mag-comment at magtanong at mag-suggest din po ng topic kung saan pwede i-discuss sa atin ni Brother Richard mula sa Torah. So bago po ang lahat, tayo muna po, nais po nating ipaalala din na patuloy po nating i-enjoy ang Sabat at wag po nating kalilimutan na sa araw ng Sabat ay palagi nating kapiling ang ating Panginoon. Okay, so ako po ang inyong lingkod, Sister Debbie Ferrello, at sa kabilang linya si Brother Richard Season na patuloy na bumabati at nagpapaalam ng Shabbat Shalom.